Nasa kalagitnaan na si Sabina ng meeting na may text siyang natanggap mula kay Sarina. "Is Calvin still there? Please tell him I'm at Albano Hotel already." Nanlamig ang buo niyang katawan sa sunod-sunod na pagkatuklas niya ng paglilihim ni Calvin. Natigilan kahit ang mga kasama niya sa meeting nang makitang naging emotional siya. "Are you okay, Miss Sabina?" Tanong ng isa. "Yes, go on." Pinilit niyang tapusin ang meeting kahit kanina pa naninikip ang dibdib niya. "Mukhang may problema ka, Sabina. Gusto mo bang lumabas? Let's hang out. May treat." Yaya ni Alfred paglabas nila sa meeting room. "Sure." Hindi na si Sabina nagdalawang isip na pumayag. "Pero dadaan na muna ako sa bahay. Ayoko na mamukha akong teacher na papasok sa Zen Club. Sundin na lang kita sa inyo." "Hindi na, magkita na lang tayo sa club." "Sigurado ka? Baka indyanin mo lang ako, ha?" Nakangiting biro ni Alfred. "Pupunta ako, promise." Pagdating sa kotse ay kagad ni Sabina na tinawagan si Realin. Desidido na siya na bumalik sa Canada. Tutal ay nakatulong na siya sa pagbangon sa kumpanya. "When are you coming back? Ipapaalam ko na kay Mrs. De Fontorum ang decision mo. I can't give a big amount of shares. Pero okay na yung savings ko sa bangko para makapagsimula kami ulit ni Jace." "I'm glad you've come to your senses, Sabina. Ipapalinis ko na rin ang kwarto niyo ni Jace sa apartment. Matutuwa si Dennis niyan kapag nalaman niyang babalik kayo dito." Nang matapos si Sabina na makipag-usap kay Realin, ay umiyak siya ng umiyak sa sasakyan. Mabuti na lang at tulog ng mama niya nang makauwi siya sa bahay. Patulog na rin si Jace pero nakausap pa niya ng kalahating oras ang anak bago niya ito pinatulog. Kanina pa tawag ng tawag si Alfred pero sinabi niya na darating siya sa club ng 10:00. Pati si Calvin ay panayang tawag pero hindi niya pinansin. Gusto niya na munang ilayong sarili dito. Gusto niya na rin ihanda ang sarili niya na ilang linggo mula ngayon ay maghihiwalay na rin naman silang dalawa. Miniskirt ang sinuot ni Sabina at tank top na halos labas ang likod. Naglagay din siya ng mas makapal na makeup. Kulang na nga lang kulayan niyang buhok para maging magkamukha na sila ulit ni Sarina. Sa totoo lang ay ayaw niyang gayahin ang itsura ng kapatid. Gusto niyang ipakita kay Calvin na iba siya. Gusto niyang mahalin siya nito bilang siya. Pero dahil hindi pa rin ito makalimutan ng kakambal niya, ibibigay niyang pantasya nito. Simula ngayon ay siya na muna si Sarina. Magpapanggap siyang si Sarina hanggang sa makaalis sila ni Jay sa Pilipinas. Sa Canada na siya babalik sa pagiging si Sabina. Nagdalawang isip pa si Sabina kung gagamitin niyang sasakyan na ibinigay ni Calvin. Kung ihatid siya ni Alfred pa uwi ay mas mabuti. Ganun naman si Sarina noon kung kani-kaninong lalaki nagpapahatid. Nagbook na lang siya ng taxi para hindi niya na kailangang dalhin ng kotse. Ayaw rin naman niya na gamitin ngayon ang mga ibinigay ni Calvin dahil kay Sarina naman dapat ang mga yon. Kahit ang kwintas na ibinigay nito ay hinubad niya at pinalitan ng kwintas na binigay ni Dennis. Habang nasa taxi, nagingit-ngit pa rin ang kalooban ni Sabina. Kasama ni Calvin si Sarina ngayon kaya may karapatan din siyang sumama sa iba. Gusto niyang uminom at magpakalasing. Pagkatapos ng araw na ito ay sisiguraduhin niyang hindi na siya magpapakatanga kay Calvin. Pagdating sa club ay naroon na si Alfred. Nakailang shots na ito ng brandy dahil namumungay ng mga mata. Kaagad siyang umorder ng tequila. Habang nag-uusap sila ay may hindi mawala ang paghanga nito sa kabuuan niya. "You look different tonight. You reminded me of Sarina. Ganyang-ganyang manamit ang kakambal mo sa opisina noong hindi pa sila kinakasal ni Calvin kaya nakukuha niyang atensyon ng lahat. Nakakamiss din ang kulit ng kapatid mong yon sa opisina." Isang pagak na tawa ang pinakawala ni Sabina. Kahit si Alfred ay si Sarina pa rin ang binigkas. Totoo namang ginaya niyang pananamit at ayos ni Sarina. Pero hindi niya kaakalain kaagad na nawalang Sabina sa isip nito. Gayong ilang buwan na silang magkatrabaho. Ang inaasahan niya si Sabina pa rin ang pupurihin kahit paanong damit ang suotin niya. May makeup man siya o wala. Yeah, she's really a jolly person. Kung walang sakit sa puso si JD, ay tsak na masayahin pa rin si Sarina hanggang ngayon. Natabunan lang kasi ito ng maraming problema. Wala sana siya dito ngayon. Hindi sana niya nakakasama ang mga taong dapat isa Sarinang kasama. Katulad ni Patricia, ang mama niya, mga tao sa opisina at higit lahat ay si Calvin. Hindi talaga siya nararapat sa lugar na ito. Wala na siyang lugar sa Pilipinas. Sa Canada na ang buhay niya. O bakit nalungkot ka na naman? Nakatawang pansin ni Alfred sa kanya. "You look a lot like Sarina tonight but your eyes look so different. Palagi kitang tinititigan kapag nasa opisina tayo. Your eyes were always sad. Ibang iba kay Sarina na palaging nakangiti kahit nagalit na." Isang pilit na ngiti ang pinakawala ni Sabina. Kapag bumalik si Sarina sa opisina ay matutuwa ang mga ito.
Kakausapin niyang kapatid na bumalik na lang sa trabaho, total ay tapos ng operasyon ni JD. At kung nakikipag-ayos na ito kay Calvin ay nararapat lang na wala na siya sa eksena. Kailangan niyang protektahan ang kapakanan ni Jace. We look the same but we will always be different. Hindi ko mapapantayan ang mga katangian niya at hindi ko mapapalitan ng lugar niya kahit na kailan. And you shouldn't be. Nanlamig ang buo ni Sabina na katawan nang marinig ang barito ng boses mula sa likod niya. Ano yung suot mo at bakit ka nandito sa lugar na hindi mo ginustong puntahan kahit noon? Inubos niya ang pangalawang shot ng tequila saka sinipsip ang lime na hawak. Mr. Ortega, what are you doing here? Tanong ni Sabina nang lumingon. Salubong ang kilay ni Calvin na pinaraanan ng kabuuan niya. What are you doing here? Tanong din ni Calvin ang tanong niya. Alfred invited me for a date. Hindi naman siguro masamang magkaroon ng affair sa kapwa ko empleyado. Gumalaw ang Adam's apple ni Calvin habang nakatitig sa kanya. Nakapamulsa lang ang mga kamay nito na tiyak niyang nagtitimpi lang ito ng inis. Suot pa rin ito ang coat and tie na suot nito kanina sa opisina. Ibig sabihin ay dumiretso lang ito sa club pagkatapos itong makipagkita kay Sarina. May date ka rin ba, sir? Tanong naman ni Alfred. I just needed a drink. Kumuha to ng may inom sa waiter bago sumalo sa cocktail table nila. Umiwas si Sabina na mapalapit dito kay Alfred. Siya tumabi at mas lalo namang naningkit ang mga mata ni Calvin. May mga bakanteng table pa. Suggestion ni Alfred na gustong itaboy si Calvin. Minsan ko na nga lang maidate si Sabina. Do you have a cigarette? Tanong ni Sabina kay Alfred. Hindi siya naninigarilyo pero tumikim ng sigarilyo si Sarina kapag nasa club. Gusto niyang umusok ang ilong ni Calvin sa inis dahil ginagaya niyang taong pinakamamahal nito. I don't smoke, babe. Nilapat ni Alfred ang kamay sa bewang niya na sinundan ng tingin ni Calvin. Hindi ko alam na naninigarilyo ka pala. I don't, pero kapag sinusundo ko si Sarina sa club, nakikita ko may hawak siyang yosi. And why do you need to be like her? Sinalubong niyang tingin ni Calvin. Gusto niyang isigaw ang mga dahilan niya pero pinigil niyang sarili. No, I don't want to be like her. Kalmado niyang sagot sa kabila ng pag-ingit ng kalooban niya. But it seems that people around me see me as Sarina and in state of mind that I am Sarina. Gusto ko lang ibigay ang pantasya nilang ako si Sarina. And who are those people? Humakbang ito sa isa't pinatong ang dalawang kamay sa cocktail table para siyang nasuffocate sa presensya nito kaya tumatres siya ng bahagya. Nasabi ko lang naman na parang nakita ko si Sarina sa'yo ngayon kasi ganyan siya manamit. Tila naman naghingi ng paumanin ni Alfred. Nice necklace, iba yatang suot mo ngayon. Tanong ni Calvin hindi pinapansin. Bawat sasabihin ni Alfred, nakatitig lang ito sa kanya kanina pa. Bagay ba? Bigay ni Dennis nung nasa Canada pa kami. Sunod-sunod ang pag-inom ng alak ni Calvin. Hindi ka pa ba uuwi? Maagang meeting natin bukas. Halos kararating ko lang dito, Mr. Ortega. Ihahatid ko na lang siya sa bahay nila maya-maya. Presenta naman ni Alfred. Why? You did not bring your car? Muli na namang naningkit ang mga mata ni Calvin. No, noong si Sarina nagpupunta sa club, lagi lang yung nagpapasundo sa akin kapag hindi niya gustong magpahatid sa kadate niya. So, you want to be like Sarina, ha? Isang kibit-balikat ang pinakawala ni Sabina. Hawak na ni Calvin ang telepono at may kung sinong pinapadala nito ng sunod-sunod na mensahe. I could be like her, but I will never be like her. Mahina niyang sagot. Pwede ka bang isayaw? Tanong ni Alfred na hindi niya alam kung napapansin ang tensyon sa pagitan nila ni Calvin. Where is your phone? Tanong ni Calvin na makitang maliit na purse lang ang dala niya. Nasa bahay, you went out with a guy on a date and didn't bring your telephone with you? Let's dance, Alfred. Sayang ang gabi. Tinalikuran niya si Calvin at tinilang kamay ni Alfred sa gitna ng dance floor. Kung naiinis si Calvin sa inaasal niya ngayon, ay mas naiinis siya at nasasaktan siya. Bakit parang gusto ko sakali ni Sir Calvin habang kasayaw kita ngayon? Tanong ni Alfred habang kasayaw siya. Akala niya ako si Sarina. Pakiramdam siguro niya, inaagaw ang asawa niya ng ibang lalaki. I understand him. May trauma siguro siya sa panloloko ni Sarina kaya kahit ikaw ang gusto niyang ipagdamot. Nakakatrauma din naman kasi talaga kung yung babaeng pinakasalan mo at pinangakuan ng habang buhay maanak ka ng ibang lalaki. Nakapagtataka nga na hindi niya pa rin gustong ipaanal ang kasal niya. Hanggang ngayon nakakapit pa rin siya sa simpaan nila sa simbahan na till death do us part. Lumingon si Sabina sa kinatatayuan ni Calvin pero wala na ito doon. Parang piniga na naman ang dibdib niya sa sakit. Naiinis tuloy siya sa sarili. Kahit saan siya lumugar, nasasaktan siya. Calvin texted me, iuwi na raw kita ngayon dito kung hindi masisisante ako bukas na bukas din. Huwag kang maniwala. Wala siyang grounds para paalisin ka sa kumpanya dahil magandang performance mo. Hindi mo pa nakita magalit si Calvin, Sabina. Lalo nung una niya natuklasan na hindi niya anak ang panganay nila ni Sarina. May ibang araw pa naman.
Wala siyang nagawa kundi ang sumunod ng sinabi ni Alfred na ihatid na lang siya nito sa bahay. Kalmado pa siya noong una, pero nang papalapit na sila sa bahay ng mama niya at matanaw ang kotse ni Calvin sa driveway, ay nanlamig ang buo niyang katawan. Anong ginagawa nito sa bahay ng mama niya? Paano kung dito tumatulog? Paano niya itatago si Jace? Kaagad niyang hinanap si Calvin pagpasok niya sa gate. Nahimasmasa naman si Sabina kahit paano na bigla nitong hinablot ang braso niya sa madilim na bahagi ng driveway. Anong ginagawa mo dito? We need to talk. Bulong ni Calvin bagamat may diin at mahigpit ang hawak nito sa braso niya. Pumasok ka ba sa loob? No, sinabi ko sa katulong na hintay na lang kita dito sa ibaba. Now, saan mo tayo gustong mag-usap? Dito't bahala ng mama mong marinig lahat ng sasabihin ko o sasama ka sa akin sa kondo. Sa kondo na lang. Mabilis tong lumakad patungo sa kotse at sinakay siya doon. Mabuti na lang dahil alas 11 na ng gabi, mahimbing ng tulog ng mama niya. Nakapagbiling siya, sandali siya katulong na nasa sala at naghihintay na makaalis si Calvin. Hindi naman daw umakyat sa silid niya, kaya't hindi nito nakita si Jace. Tahimik si Calvin sa kotse na halos palapad rin yun para makarating nila kaagad ang Green Hills. Hindi siya nito nililingon. Pagdating nila sa parking lot ng kondo, ay halos matanggal ang pintuan sa lakas ng kalabog. Kaya pala takot at takot si Alfred kanina nang mabasa ang mensahe ni Calvin. Ganito siguro tumagalit sa opisina noon, pero hindi siya natatakot. Hanggang sa makapasok sila sa silid at hinubad nito ang coat at tie, at tahimik lang siya. What was that? Tinukod ni Calvin ang dalawang kamay sa sandalan ng sopa habang naghihintay sa sagot niya. Tumaas pa bang dibdib nito dahil sa pigil na galit? Anong what was that? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo lahat ng kilos ko? Yes, ipaliwanag mo kung bakit ganyan ang suot mo. Kung bakit ka sumama kay Alfred sa club at uminom na parang gusto mong magwala. At ipaliwanag mo kung bakit lagi si Sarinang bukang bibig mo. Why? Hindi mo ba gustong marinig ang pangalan ng asawa mo? Isang sarkastikong ngiti ang pinakawala ni Sabina. I don't want to hear her name. Ayaw mo marinig kasi nasisirang imahe niya? What are you talking about? From now on, I will be Sarina's copycat, Calvin. Namimiss mong asawa mo, hindi ba? Walang problema. Do you want me to act like her? Inako ko na rin naman lahat ng responsibilidad niya mula kay mama, kay Patricia, sa'yo. Bakit mo kasi kailangang akuin? Hindi rin tanong ko hindi parang kinagalitan pa siya. Hindi ni Sabina napigilan ang luhang pumatak sa pisngi niya. Kasi doon lang naman ako napapansin ng lahat. Si mama, ikaw, sa'yo naman ang atensyon ko ah. Kasi wala si Sarina? Hindi to nakasagot. Umayos to ng tight nilagay sa bewang ang mga kamay. Buong buhay namin si Sarina, siya lang ang bida sa mata ni mama. Alam mo ba yon? Si Sarinang magaling, si Sarinang matalino, si Sarinang kinatutuwaan ng lahat. Your mother loves you. Baka hindi mo lang napapansin kasi kinainggitan mo si Sarina. Ito naman na nagbaba ng boses na makitang sunod-sunod ang punas niya sa pisngi. Of course, pero tama ka. Hindi ko maramdaman yun kapag nandyan si Sarina. She's everyone's favorite. Mapipili lang ako ni mama kapag wala si Sarina. You are jealous of her. Pag-akusahan ni Calvin. Sino ba naman ang hindi? Kaya ko kumuha ng banking and finance na kurso kasi gusto kong palitan si papa sa posisyon niya sa kumpanya. Kapag nagretiro siya, maliit pa lang kami noon, yun lagi sinasabi ni papa sa akin. Dahil ako daw nakikitaan niya ng interest. And then mama asked Sarina to get a business-related course because he wanted to marry her. I didn't know that. Hindi mo naman kasalanan, but see, kahit ikaw at si Sarina pa rin ang gusto. Mabilis na tinawid ni Calvin ang distansya nila at yumakap. Pigil ni Sabina na wadong magulgol dahil masakit ng lalamunan niya kakapigil sa emosyon. Pero ang luha niya hindi talaga kayang pigilan dahil naglalandas lang yun sa pisngi niya. I want you, Sabina. I need you. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Kumawala siya kay Calvin at pinunasan ng pisngi. Tapos niya nang nailabas ang sakit sa dibdib niya. Kailangan ko umiwas sa bahay ngayon dahil may check-up si mama bukas sa doktor. Sabihin mo muna sa akin kung bakit mo sinasabing magiging copycat mo si Sarina simula ngayon. Sumama ka pa kay Alfred at pinahawak mo yung likod mo. Whatever I do with my life is my own decision, Calvin. Hindi porket kinama mo na ako, pag-aari mo na ako. Ikinama? What a nice choice of word. Talaga bang gusto mong sundan ang yapak ng kakambal mo? Tinungo niya ang salamin na nasa gilid ng malaking TV. Sinuklay niyang buhok gamit lang ang kamay. Mapula pa rin ang mga labi niya pero kumalat ng mascara sa pilik mata niya. Tinungo niyang banyo saka naghilamos. Hindi bagay sa kanyang makeup na katulad kay Sarina. Better, komento ni Calvin na nakasunod lang sa kanya. I love you better without those dark colors on your face. Yeah, I don't like it either. Pero magpapakulay ako ng buhok bukas. Will stop copying your sister. Mas gusto kong pagiging simple mo. Ang pagiging tahimik.
That sweetness of your face that Sarina didn't have. I like your eyes, your lips. O's. What? Ihatid mo na ako o magtataksi ako pa uwi. Did you just curse at me? Naningkit ang mga mata ni Calvin bagamat mahina lang ang boses. Dahan-dahan tong lumapit sa kanya. No, I cursed myself for being stupid. You are not stupid. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Huwag mo nalang intindihin. You want to be like your twin sister. What for? Kahit nasabay kayong ipinanganak at lumaki, hindi kayo magiging pareho kahit na kailan. Alam ko. Then what are you doing? Gusto ko lang mapagod. Gusto ko lang sumuko. Gusto mo na akong sukuan? Tayo? Walang tayo, Calvin. Natural, meron. Tell me your problem so we can fix this, Sabina. Hindi yung sasama ka sa ibang lalaki at halos ipakita mo na yung katawan mo. Paano kung hindi ko nalaman kay Zaldi na nakikipag-inuman ka kay Alfred doon sa club? What if he took advantage of you because I didn't show up? Eh di pareho na kami ni Sarina na nanlalalaki. Napahilamos na si Calvin ng mukha sa inis. Tinungo nitong pinto at iniharang ang sarili doon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.